Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Tungkol naman to po kay Jacob, alam naman nating lahat na si Jacob tinatawag na homebody, medyo malamya ang kilos. Taliwas naman to kay Esau, no? Kaya tinulungan ng kanyang nanay na lokohin si Esau. Ngayon, ang tanong ko kasi, nung si Jacob nakipagbuno sa anghel, no? Una, lalaki muna binanggit, pero anghel. Itong pagbubuno na to, umabot ng hanggang madaling araw. Ang pinagtataka ko lang, saan kumuha ng lakas itong si Jacob para makipagbuno sa anghel para umabot pa ng madaling araw? Samantalang kung tutusin, pagod na to sa katatago kay Esau. At saka, bakit ang ginawa ng anghel, kinurot pa sa singit sa kasukasuhan itong si Jacob dahil kung hindi niya gagawin to, hindi siya talaga bibitawan ni Jacob para doon sa blessing na kanyang hinihingi. Nagtataka rin ako bakit hindi na lang gawin ng anghel kuryentehin o bulagin gaya ng ginawa sa Sodoma. Bakit kailangan pang kurutin sa singit o nung kakasukasuhan bago niya bitawan? Dalawang katanungan ko, saan siya kumuha ng lakas at bakit ang anghel ang napili pa kurutin siya sa singit sa kasukasuhan? Parang kung may gender ho ba ang anghel o parang sila Hiso ata parang ganun ang dating Ganito po yan. Alam nyo, saan kumuha si Jacob ng lakas at bakit dun siya dapat hipuin sa kasukasuan? Pakinggan nyo sa 12. Sa bahay bata ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid. Ayan. Sa bahay bata, dalawa kasi sila hinawakan niya sa sakong ang kanyang kapatid. Maaari kung doktor kayo, magtaka kayo. Paano nalaman ng writer nito na naghawakan sa sakong dalawa na yun kasi guided by the Holy Spirit itong pagkakasulat ng kasulatan, Hinawakan niya sa sakong ang kanyang kapatid. Tuloy. At sa kanyang kabinataan ay nagtaglay ng kapangyarihan ng Diyos. Ayon. Upang? Oo. Siya'y nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel at nanaig. Kita nyo. Binigyan siya ng strength. God is a godly strength nung pakikipag... kahit naman hindi ka malamya, sino naman ang tatagal ng kabunumoy anghel tatagal ka na hanggang madaling araw. Sinamahan mo siya ng Diyos. Para matupad yung pangalan niya, papalitan yun Jacob kasi, ang pangalan niya, papalitan yun ng Israel, which is Prince of God. Naman sa anghel po, kinurot siya sa kasukasuhan. Ba't yun ang napili ng anghel? Tignan natin sa 32 ng Henesis. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan, samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. Ang sinabi ho rito, hinipo nung anghel yung kasukasuan ng hita ni Jacob. Hindi ho kasukasuan ng tuhod, kundi kasukasuan ng hita. At nandito yun. Dito yun. Alam nyo, merong may mga acupoints dyan di ba? Kahit na pag-aralan natin sa yan, dito, somewhere here, dito sa may harap dito, may mga acupoints dyan. May mga weak points dyan, Nung sinasabi ng Biblia na hinipo niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob, may attempt yung angel na pahinain si Jacob.
Hindi nga siya manalo eh. Therefore, the most sensible thing that you have to think is, ang possibility, yung anghel, ay hahanap siya ng paraan para mapanghina niya si Jacob. Dahil hindi siya manalo eh. Magmamadaling araw na eh. Nakikiusap siya kay Jacob, bitiwan mo na ako. Eh sabi ni Jacob, di kita bibitiwan hanggang di mo ako binabasbasan. Eh ang kapangyarihang na kay Jacob kapangyarihan ng Diyos, therefore matatalo nga yung anghel. Eh ba't siya hihipuin doon sa kasukasuan ng hita? Umahanap yung anghel ng weak points kung paano kasi may acupoint sa ating katawan, meron naman points na pag yun ang nadali mo, weak points yun manghihina. Hindi niya napanghina dahil kapangyarihan ng Diyos ang daladala ni Jacob. Ayun po yun. Yun lang, wag natin lagyan ng mali siya yun o ano man, kundi, siyempre, ang possibility, kung paano mo mapanghihina yung kalaban mo, yun ang gagawin mo. At ang anghel po ay matalino. Ang anghel marunong. Siyempre, ang actuations niya, susunod dun sa kanyang kalagayan. It will always come from his predicament at that particular time. Eh di siyempre, natatalo siya, di siya makaalpas, hahanap siya, baka naghahanap siya ng kiliti na makaalpas man lang siya, baka may kiliti dun. Sa bagay, ako pag dun mo ko hinipo, talagang makikiliti ako, baka mabitawan kita, ganun. Eh yun po, siyempre, yun ang sensitive. Pwede pong masundan pa yun, Sige po. Nung nahipo ng ganun, yung mga anak niya, di naglakad na siya ng iika-ika, nakalagay dyan sa Bible, iika-ika siya. Yung mga anak niya ngayon, hindi na kumakain tuloy ng litid. Ano naman hong koneksyon nun? Ba't ganon? Hindi na tuloy siya kumain ng mga anak niya, hindi na kumakain ng litid dahil sa pangyayaring yan. Ano po kasi yun eh. Merong mga pangyayari na ginagawa ng mga tao ng Diyos nung una na hindi naman dictated by science, hindi rin naman dictated by God. Hanapin niyo ang buong scriptures, wala naman bawal kumain ng litid. Ang bawal kainin, taba. Maaari dahil dun sa ang nahipo siguro nung anghel, yung litid may litid naman talaga rito, di ba? Kaya hindi na sila kumakain ng litid. Yun kung minsan, paniniwala na ng tao na inilalagay sa Biblia to teach us of things na hindi lahat ng ginagawa ng tao kung minsan galing sa knowledge from the Lord or knowledge from science, kundi mga paniniwalang personal na hindi naman natin dapat na alisin at hindi naman natin dapat sundin kasi we must be properly guided by the instructions of the scriptures. Kung wala sa scriptures, then just let it go. Why bother thinking of those things na wala ka namang pagbabatayan both scripturally or scientifically? Ganun po ako. Where the Bible stops, I stop. Ganun po ang aking pananaw. Ito, tungkol kay Kamenong. Pupunta ho siya bukas sa amin, pero yung nag-aano lang ho siya, nagtuturo. Kasi matagal na akong namumroblema sa mga Adventist dahil ang daming bawal talaga All right, talagang sabihin ko na ng tapatan, medyo nakukumbinsi ako. Pero ang humahad lang yung mga bawal na pagkain, talagang hindi ko naman talaga magagawa, napakahirap. Ang tanong ko ganito. Ang baboy talagang bawal sa kanila. Ngayon, naghanap ako, nagsaliksik ako sa iba't ibang religion na talaga namang nakakalap ako ng, let's say, sabihin na nating 5 o 10, laban doon sa pinaninindigan nilang Isaiah 66:17, yung pupuksain yung mga kumakain ng mga baboy. Ang tanong lang nila lagi, yan ba nangyari na? Yun future, Tapos, sabihin na natin na meron tayong 5 pang dyan, sa baboy na yan. Yung sinasabing walang pumapasok, na masama kung di nilalabas nito, yung wag mong husga ng kapwa mo sa palengke, yung mga pangitain kay Pedro, yung mga ganun, nakalap ko po yon. Ngayon, gusto ko po sanang madagdagan na bukod pa ron, paano ko sasagutin yung Isaiah 66 na verse 17. Basahin po natin. Basahin po natin. Sapagkat silang nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ayun, sabi, hindi kang nagsisikain ng mga laman ng baboy at ng mga kasuklam-suklam at ng daga.
sila ay darating sa isang wakas na magkakasama. Kailan ho ba talaga ang wakas? Hindi ba yung wakas yung final judgment? Di ba? And that will be coming in the future. Sino yung mapaparusahan ng Diyos sa pagwawakas? Yung kang nagsisikain ng baboy at ng mga daga at ng mga karumal-dumal. Di okay, wala namang problema ron eh. So, talaga naman lahat ng kumakain ng daga, lahat naman ng kumakain ng baboy, during that dispensation na bawal ang baboy, ang daga at ang karumal-dumal, may paparusahan ng Diyos yun sa paghukom. Pero, wag naman sabihin, kawalang isip naman sabihin mo, na yung kumakain ng baboy ngayon, na hindi na naman bawal ang baboy, kasamang paparusahan pa ron. That's nonsense. Ganito po ang sabi ni Kamenong, sasabihin ko na po ng pangalan, diretsahan na po, no? Ang sabi niya ganito, halimbawa, nasa judgment day na tayo. Pinarurusahan ngayon, sa dagat-dagatan nga po, yung mga nagsikain ng baboy, doon sa tinamaan sila ng batas na yon. At tayo naman, ako nagsisikain ng baboy, hindi na parusahan. Pinanonood daw natin sila, tingnan mo sila, pinarurusahan sila kasi kumain sila ng baboy, pero tayo kumakain, hindi tayo nasama doon, naligtas tayo. Ang tanong doon, nasan ba raw ang fairness doon? That's a nonsense question. Di ba? Nonsense question yun. Kasi, nung panahon ni Cory, walang death penalty. Inalis. Ngayon, binalik uli. Pero may mga hinatulan nun na karapat dapat sa death penalty na hindi naman nakatanggap ng death penalty because wala nun ng death penalty. Ano ba sasabihin natin ngayon? Di ba fair yun? Fair yun. Kasi walang death penalty nun. Ngayon, mayroong death penalty. Natural mag-death penalty ang hatol sa karapat dapat na krimen. Merong iba't ibang dispensation, may iba't ibang panahon. Kaya, ang treatment ng Diyos sa tao, kung alin yung panahon na sumasakop sa iyo yung batas, doon ka nananagot sa batas na yon. Ba't mo ko pananagot Halimbawa, nagkaanak ka ng 10, nandun ka sa panahong magpakarami kayo. Di okay ka? Ako naman nasa panahong marami na ang tao, hindi na ako nagkaanak. Ako man naman paparusahan mo sa impyerno dahil hindi ako nagkaanak. Iba yung batas sa'yo, magpakarami kayo. Dito naman sa panahon ay marami na hindi naman ako sakop ng batas na magpakarami. Ano ba ang fairness? Fairness is always within the limits of the law. Hindi sa conscience ng tao. Ang sinasabi ni kami, makikita mo ron, pinaparusahan sila, kumain sila ng baboy. Sino naman ang masabi kami nung na makikita mo yun? Makikita mo ba yun? Wala naman nun Pakinggan nyo. Pakinggan nyo, yun sa kay Lazaro. Hindi mo pwedeng makita mo yun Hindi mo pwedeng makita yun. Alam nyo, buhay na walang hanggan yun. Wala ka nang makikitang masama ron. At hindi na ipaintulot ng Diyos, makita mo pa yun. Pagka makikita mo yun, naku, ang misis ko, yung naglalangoy. Ay, naku, naglalangoy ang misis ko. Buhay na walang hanggan ba yun? Ligayang walang hanggan yun Kaya doon, ipalilimot na sa iyo ng Diyos lahat ng nakaraan. Hindi na posible yun, sinasabi ni Kamenong. Yun ang turo na imbento ng tao. Doon mapapahamak ang mga tao sa mga turong imbento na yun. Wala nun. There is no such thing as that na makikita mo yung kumain ng baboy pinaparusahan, ikaw hindi. At kung halimbawa man totoo yun, it's fair. Kasi bawal kumain ng baboy sa inyo. Sa amin naman hindi. Kaya, huwag man akong parusahan, it's fair. Dahil kumo ba kayo, kumain ng baboy, pinaparusahan kayo. Ako naman hindi kumain naman ako ng baboy, parurusahan din ako. Magkaiba ng batas ang panahon natin Magkaiba po yun. Kagaya ngayon, nangingilin ba tayo ng Sabat? Hindi. Si Kristo di nangilin ng Sabat Mga apostol di nangilin ng Sabat. Wala akong biblical proof na nangilin ng Sabat si Kristo. Sinira pa nga niya ang Sabat ngayon, kung pinarusahan yung araw na hindi nangilin ng Sabat, tayo hindi naman tayo nangilin na hindi tayo pinaparusahan, it's fair. Dahil hindi utos sa atin ang pangilin ng Sabat. Yun po ang dapat nating makita. At hindi pwedeng maging totoo ang relihiyon ni Kamenong, babae nag-umpisa niyan Hindi, kasi kaya ko po nabanggit yun dahil sinagot ko na rin po siya ng ganun din Ganun na rin po ang sinagot ko, gaya ng sagot nyo Na tinamaan siya ng ganung batas, sorry na lang siya. Binanggit ko rin yung kay Cory. Ganun na rin na ganun para na ganun. Po yung ganun yung tanong ng kapatid na isa na, di ba, by instinct, dapat maunawaan ng Diyos si Usa dahil, di ba, kasi sakop siya ng batas, huwag niyong hihipuin yan Marunong ka pa ba sa Diyos? Kung matisod yung bakay magbalibaligtad dyan, wala kang pakialam. Batat ang tuparin mo yung utos ko. Huwag kang hihipo. Kayo, may anak kayo.
Nagugutom ka. Inutusan mo, anak, magsaing ka. Gutom na gutom ako. Ginawa ano, alam mo, kumuha ng walis. Winalis ang buong paligid. Inisis ang buong bahay. Matutuwa ka kaya? Matutuwa ako sa ibang tiyempo mo gawin yan. Huwag sa tiyempong ito dahil ang utos ko sa iyo ngayon, magsaing ka. Ayun, di ba? Ayun po. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Tatanong ko po yung sinulat po ng mga apostol, yung inalihan po ng demonyo, yung mga baboy pinatalong pa nga po sa ano. Ba't po iba-iba po sila? Dahil, di ba sabi niyo po si Mateo tax collector po? Siya po, parang siya po yung magaling po siyang magbilang. Ba't po yung, doon po sa sulat niya, hindi niya po nabilang na higit na 2,000 po yata yung... Tapos ang inalihan doon kay Mateo dalawang katao. Samantalang po kay Marcos at kay Lucas po, isa lang. Dalawang katao? Opo. Yung nakasulat po doon. Saan? Pakibasa sa Mateo 8:28 po. Pakibasa mo nga kapatid na 8:28 ng Matthew. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan na totoong mababangis, na ano pat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito, sila'y nagsisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos, na parito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain. At namanig sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. Nagbilang ba si Mateo? Nagbilang po. Nagbilang, di ba nagbilang dalawa? Opo, yung sa ano po. Ano yung isa? Yung isa po, yung sa dalawang kay Marcos at kay Lucas. Basahin natin yung kay Marcos. Ano po? At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo siya at kanyang sinamba. At nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita ay pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami. Meron ba magkakontra lang, kapatid? Ang kausap niya dito yung espiritu, hindi yung tao. Diba? Isa dun sa mga espiritu. Kaya tama si Mateo, may dalawang tao. Dito naman kay Marcos, ang kausap niya yung isa sa espiritu nung dalawang tao. Yung 2,000 po nabilang din po ni binilang na ni Lucas. Kasi alam mo naman kay Lucas, kahit naman hindi siya tax collector, physician naman si Lucas eh. At ang pagkakasulat niya in chronological order. After carefully I have studied the testimony of the witnesses, sabi niya. Doon na yun ang ng pagkakasulat niya. Doon sa Lucas 1:1 hanggang 3. Kaya dito makikita mo, walang contradiction doon eh. Ang kausap ni Kristo ritong yung isa sa mga demonyo dun sa dalawang tao. Kaya walang kontradiksyon. Na pinakikita lang dito, isa pa lang ang kausap niya, pulutong pala yung nandun. Kaya kung yun pulutong, para kumplituhin ni Marcos ang kanyang salaysay, para maipakita niyang pulutong binilang niya kung ilang baboy yung mga napasukan ng pinalabas na espiritu. At mahigit 2,000. Ibig sabihin, mahigit 2,000 yung espiritu lumabas dahil pinagtigitigisahan yung baboy patay. Di ba? Kaya hindi yung tao tinutukoy doon, kundi yung espiritu kausap. Yung naniniwala po ba sa sabi-sabi at walang yung katunayan kamangmangan po? Kamangmangan yun. Wala tayong dapat paniwalaang sabi-sabi na walang katunayan. Ako naniniwala ako sa mga ibang sinasabi ni Ernie Baron
Dahil may katunayan. Ano? Kahit ba si Ernie Bar, kahit ba yung bata ang magsalita eh. Sabi ng bata, kumain ka. Pag di ka kumain, mamamatay ka. O maniniwala ka ba sa bata? Hindi po. Ha? Hindi Kahit po. bata nagsabi. Oh, pag di ka kumain, mamamatay ka. Sabi ng bata, tama naman yun eh. Tama po. Oh, di ba? Kaya kahit bata, paniwalaan mo, kahit na yun eh, basurero lang, ano. Ang sabi ng basurero, oh, bago ka tumawid, tignan mo muna at maraming humahagibis dyan. Oh, maniniwala ka ba? Siyempre, kahit basurero lang yun eh. Eh, yung iba, nangyayari kasi sa atin, pinipili natin yung paniniwalaan natin. Kung sino yung mga akala natin trustworthy lang, yun lang ang pinaniniwalaan natin. Hindi ganon. Kailangan paniniwalaan natin yung may pruweba. Kahit yun hindi nakadami, nakabihis, kahit yun walang pinag-aralan, pag ang sinasabi niya may ebidensya, kailangan paniwalaan mo. Hindi yung sabi-sabi. Bawal yun eh. 1:14 ng Tito. Na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisinsay sa katotohanan. Kita mo, delikado yung katha-katha ng paniniwalaan mo eh. Kailangan po may basihan. Natural. Pwede mo makahingi ng Bible? Oo, sige, para magkaroon ka ng basihan, bibigyan kita kapatid. Meron Salamat pa tayo. po. Magandang gabi po. Brother Rene. Ito ho'y narinig ko na sa inyo noon na nasagot ninyo. Pero parang hindi tumatama sa aking opinion. Dito sa Genesis 6:1-4, ng mga anak ng Diyos ay ginawang asawa ng mga anak ng tao. Na ang inyuyatang kasagutan doon ay yun mga anghel ang siyang kumuha ng mga magagandang anak ng tao. Dito po sa Marcos 12:25-26, doon sa 7 magkakapatid na nakapangasawa doon sa babae, na tinanong na, pag namatay sila, ano ba ang tunay na, sino ba ang tunay na magiging asawa ng babae na yon? Ang paliwanag ko sila'y parang magiging anghel na hindi na mag-asawa. Sa makatuwid ho pala, hindi pwedeng ang mga anghel mag-asawa. Tama po yun. Yung mga anghel ng Diyos. Ang sinasabi po sa binasa yung talata, mga anghel ng Diyos. Yung nasa Marcos. Magiging katulad na sila ng mga anghel ng Diyos. Meron pong anghel, hindi na sa Diyos. Pakinggan niyo po, sa Judas ganito. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga talikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Meron po mga anghel ng una na iniwan yung kanilang sariling habitation. At sila ho ay hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan. Kaya meron po mga anghel na pasunod ng demonyo Pero hindi po ba niya sabihin tayo ngayon may lahi ng anghel? Hindi po. Ginunaw ho lahat ng Diyos yun. Bakit po nung mga panahon na yon merong mga malalaking tao yun nga po ang naging produkto nung intermingling nung lahi ng tao at yung mga anghel na nagkatawan tao. Kasi po yung mga anghel nakakapagkatawan tao yan Agaya nung anghel na dumalaw sa Sodoma at Gomora, di ba pinagbabantaan pa nga rape ng mga taga Sodoma yung mga anghel na yon. At yun pong anghel na dumalaw kay Abraham, pinakain pa ni Abraham May mantikilya, may baka, mayroon pang tinapay. Kaya, those are proofs sa Biblia na ang anghel po nakakakuha ng katawan tao. Yun pong sinasabi sa panahon ni Noe na yon na ginunaw ng Diyos, yun nga po mismo yung mga yun Pakinggan nyo sa 2 Pedro. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon. Ano yung kasalanang ginawa niyang mga anghel na yan? Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong. Nasa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa
ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig. Ito nyo, sabi rito, sa taas mo pa ro, na iyan din ang kanyang iniyaon, sapagat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sino yung mga espiritong nakabilanggo na yon? Na ng unang panahon ay mga suwail. Na ng unang panahon ay mga suwail. Kailan yon? Na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daog. Ayun, yun pong mga espiritu, yung spirits in prison, na pinanaugan ni Kristo nung siya ay mamatay. Yun yung mga espiritong kinulong ng Diyos na nang unang panahon ay mga swail. Kailan yon? Sa panahon ni Noe. Doon nga po naganap yung pag-aasawa nila sa mga anak ng mga tao. Ganito po yon, para po makuha nyo. Nung hindi pa po nililikha ang mundo, wala pang tao noon, di ba? Basahin po natin ang Job 38. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Nung ilagay pala ng Diyos ang patibayan ng lupa, nung kasalukuyang ginagawa ng Diyos ang mundo, nung ilagay niya ang patibayan ng lupa, nagsiawit yung mga bituing pang-umaga, yung mga anak ng Diyos naghihiyawan. Di yung mga anak ng Diyos na yun, hindi ho tao dahil wala pang tao nun Ginagawa pa lang ang mundo Ang sabi ho rito sa Bibliang English, when the sons of God shouted for joy. Ang tawag po sa Biblia, mga anak ng Diyos, sons of God. Hindi ho children of God. Kasi pag children, meron pong ibang implikasyon yon. Pag children, may kasamang babae, may kasamang lalaki. Pero po, kung i-translate yun from the Greek and the Hebrew, tinatranslate po yan, sons of God. Ibig sabihin, para silang lahat nasa masculine gender. Kasi po, ang anghel, walang babaeng anghel Kaya yung tinutukoy dyan na nung igawin ng Diyos ang mundo, umawit ang mga anak ng Diyos, yung mga sons of God, umawit. Yun mga anghel, di ho tao yun dahil wala pang tao nun Ayun. Ngayon, yun ding mga sons of God na yun, na nang makita nila ang magaganda yung mga anak na babae ng mga tao, nagsikuha sila sa kanilang sarili ng kanilang asawa. Yun ho yung mga anghel na ang tawag ay sons of God. Kasi ho para bang nagtatali dito sa mythological god ng mga Grego na si Zeus, na ganoon din na bumababa siya sa Mount Olympus para kumuha ng kanyang asawa sa ibaba. Na kung pagkukuha ninyo, para bang tumatama rin dito yung mga ibang Diyos nung araw Ganun ang trabaho. Na maaring itong Diyos na tinatawag. Ganito po yan. Alam niyo po, sa mundo, dalawang klase ang imbento ng tao. Isang imbentong may modelo, isang imbentong walang modelo. Alam niyo, yung mga Greek goddesses and goddess, yan mga imbento yan ng Greek mythology. Kaya tawag mythology meron silang pinagkokopyahan niyang ideya. At yung Biblia nung panahon ng Greek Empire, iyari na po ang kasulatan Kaya meron silang possibility pinagkukunan ng diwa na yun. Kaya yung sinasabi nyo, maaaring nakakatulad yun. Pero hindi yun ang dapat natin pagbatayan. Dapat natin pagbatayan Biblia. Na meron hong tinatawag na mga sons of God before the creation of the world, the earth. Sons of God. Bago nilikha ang mundo, meron ng mga sons of God. Understood, hindi tao yun. Well, ako naniniwala na opinion. Pagamat alam kong opinion niyon, naniniwala ako. Pero ako naman kasi, meron ding sarili kong opinion dahil nakabasa din ako ng ibang libro na para bang nababase din doon. Sapagkat ako'y naniniwala, maski sino sa atin,
Siguro nakarinig na kayo ng sighting ng mga UFO maski siyang lugar ng mundo. At ako'y naniniwala na bago pa si Jesus Christ, tayo talagang nalakian na ng mga ganyang ibang mga tao sapagkat ng panahon ng tao nung araw. Saan ang galing itong mga higante? Saan ang galing itong iba-ibang tao? Yan ba'y anak ni Adan? Yung bang mga itag dyan, anak ni Adan at ni Eva? Yun po, may posibilidad na anak ni Eva at ni Adan yung mga ita. Pero yung mga higante ho, hindi. Kasi, alam niyo sa tao, ganito po yung kapatid, ano? Ang pag-aaral kasi natin sa Biblia, sometimes, kinukonsulta din natin yung reality na nasa ating harapan. Because those declarations happened thousands of years ago. Hindi na natin alam na ugatin yun dahil napakalayo na nun kung anong mga detalye nun. Pero, kung pag-aaralan po, kagaya ng ginawang pag-aaral ng mga siyentipiko sa mga tao, ang mga tao po, kung tayo mananatili na tao, mag-aasawa, manganganak, sa pagsasalin-salin po ng lahi ng tao, ayon sa siyentipiko, walang magiging malaking pagkakaiba sa mga tao sa loob ng nalolooban ng 1,000 taon. At a span of a 1,000-year period, there is no noticeable change in the characteristics of a man to his offsprings. No, sa loob ng 1,000 taon. It may take 2,000 years para yung isang lahing negro magkaroon ng mga anak na mapuputi. Wala naman nung taong nabubuhay ng 2,000 years or 1,000 years. Kaya, yun nakalihim sa atin. Pero nang pag-aralan po ng mga siyentipiko ang DNA, yung chromosomes, yung genetic factors ng heredity, napag-aralan nila na ganun nga, na hindi nagkakaiba ang tao in a span of 1,000 years. But the possibility na magkaroon ng mga physical changes sa tao ay maaaring maganap more than 1,000 years period. Napakarami na pong mga daan-libong taon ang nakaraan sa lahi ng sangkatauhan, kaya po pwede na ang tao magkaroon ng iba-ibang kulay, yung mga negro, etc. Pero imposible na ang tao magkaroon ng anak na higante. Wala akong pagkukunan ng pattern sa kanyang DNA, sa kanyang genes. Kaya yung sinasabi ng Biblia na nagkaroon ng higante nung mga panahon na yung bago ginunaw ng baha ang mundo, yun po ay maaaring mutation. Na pag-aralan ng siyentipiko, yung tinatawag na mutation. Yun hong parang aksidente sa naturalesa ng taon, tawag doon mutation. Kagaya halimbawa ng ating palay ngayon. Dati ang palay ho, mataas pa sa akin kaya kung gumagapas sila noon, nakatayo. Ngayon yung gumagapas, nakayuko dahil yung iba umuupo na lang sa baba nung gagapasin Bakit to? Kasi yung ating binhi ng palay sa IRRI, yung International Rice Research Institute, pinag-aralan nila ang binhi ng palay, naggawa sila ng mutants. Isinubject nila sa gamma rays, yung bang parang x-ray yun, yun o, nagkokos ng mutation. Dalawang klase ho ang mutation. Isang maganda, isang pangit. Nakakuha sila ng binhi ng palay na maiksi lang at ilang panahon lang magbubunga na. Ang palay, makita mo, may mga nag-iksi ang palay because of mutation. Ganon din po naman ang nangyari dyan. Tao por tao lang, hindi po manganganak ng higante. Kaya nagka-higante, nagkaroon ng mutation. And it is caused by the cross-breeding of two different kinds of species. Salamat po sa paliwanag ninyo. Salamat po sa inyo. Ako masugid ninyong tagahanga. Salamat naman po. Kanya lamang po merong mga bagay na gusto kong malinawan. Dito po sa pangalawang tanong ko, na banggit ninyo na ang kasalanan ng anak, ang kasalanan ng ama hindi pwedeng akuin ng anak. Tama po yun. Sa panahon natin nito ay inaamin ko yun. Pero doon po sa kasalanan ni Adan at ni Eva, sa pagkain niya ng prutas ng knowledge, nadamay po tayong lahat, nagkamatay na po tayo. Kanya, palagay ko ho, yun ang punishment doon sa kanilang ginawa. Na tayo ay nagkamatay. Namamatay tayo sa taning na panahon. Yun po ang aking... Hindi po naman magiging fair para sa atin yun at sa Diyos na dahil sa pagkakasala ni Adan,
tayo pati madadamay dun sa kanyang kasalanan. Ganito lang po yun. Kung pag-aaralan niyo po ang Biblia, ang kamatayan is not a punishment. Dalawang klase ho ang kamatayan. Isang kamatayang bunga ng curse of the law at isang kamatayang bunga ng pagmamahal ng Diyos. Babasa po tayo ng pruweba. 57:1 ng Isaiah. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naaalis sa kasamaan na darating. Pag ang tao ho ang matuwid ang mamamatay, ang kahulugan ng kamatayan niya ay inihaalis yan ng Diyos sa mas lalong kasama ang darating. Tandaan niyo po yun. Pag ang mamamatay, matuwid, yun ay pag-aadyan ng Diyos sa kanya, baka mayroon pang mas masamang dumating sa buhay niya, kaya kinuha na siya ng Diyos. Ang sabi naman ni David, basa. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal. Ayun, mahalaga sa Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Meaning, nagtuturo sa atin ng isang konsepto ng kamatayan. Hindi po lahat ng kamatayan ay kapahamakan. May kamatayan na para bang given as a reward. Sabi ni Pablo, sa akin ang mabuhay sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pagka meron ka pong buong pagkakilala sa Diyos, ang mamatay pakinabang, to die is gain. It's not a curse. Ngayon, ganito yun. Bakit? Ba't nagbigay ang Diyos ng kamatayan sa tao? Pinaliwanag po ni Pablo yan. Sabi ni San Pablo, kung paano sa pamamagitan ng isang tao'y pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Basa. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ayun. Kaya pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ganito po kasi, ang tao pag gumagawa ng kasalanan, di sumusunod sa kalooban ng Diyos, itong kanyang katawan, iba na ang gamit, iba na. Magkakasakit na. Parang yung diesel engine, nilagyan mo ng gasolina, maiiba yun. Magkakasakit na. Kung may sakit ka na, hindi ba naman maaawa ang Diyos sa'yo, may rayuma ka, hindi ka mamamatay? Sino ho ang gusto mabuhay sa 1,000 taong may rayumang hindi makakait na hila-hila yung kanyang pae? Pagka ganun, parusa na ang mabuhay dun sa ganun. Kaya, kung alam ng Diyos na ang tao nung magkasalay, magkakasakit, nang lumubag ang tao sa kanya, na iba yung naturalesa ng tao, magkakasakit, tinakdaan niya ang tao ng kamatayan. At yung kamatayan itinakda ng Diyos, yun po'y awa niya sa mga tao. Kaya hindi ko mo namamatay ang tao, sinusumpa na siya ng Diyos. Pinagpapahinga lang siya, 14:12. Pakinggan niyo po. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Bakit? Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa. Tayo nyo, yung palang kamatayan, pag banal ng tao, kapahingahan. Sabi nga ni Rizal, morir es descansar. Ang mamatay ay pagpapahinga. Hindi lahat ng kamatayan ng tao ay masama. Para sa Diyos, yung kamatayan ng kanyang lingkod, pagpapahinga. Kaya po, masasabi ko, saan ba nanggaling yung tanong nyo po? Hindi ko mo, nagkasala si Adan, ang sumpa ng Diyos tumagos-tagos na sa atin. Dahil komo tayo namamatay. Hindi ho lahat ng kamatay ay sumpa. May kamatayan, pagpapala, pagpapahinga, pagbibigay ng pabor ng Diyos. Sabi kasi ni Pablo, for me, to die is gain. Parang ako, nararamdaman ko, minsan sa hirap ko, at pagka ako'y talagang pagod na, maraming mga bagay na obligasyon, para bang pakiramdam ko kung halimbawa, pagtulog ko hindi na ako magigising, para bang kay sarap-sarap na mararamdaman mo yung natulog ka, hindi ka na magigising, mamamatay ka na. Parang naramdaman ko yung sinabi ni Pablo, for me to die is gain. Kaya nga ako sinasabi ko pa sa mga kaaway ko, kung di totoo sinasabi ko, barilin niyo ako. Pag binaril niyo ako, swerte ko. Hindi ba? Akala ninyo, dalawang klase kamatayan may namamatay sa pagsusugal Hindi ba? Pwede pa ho ba? Sige Salamat po. sa paliwanag ninyo. Kasi ho, narinig ko rin sa inyo isang beses na ang sagot ninyo
na ang pagbibinyag kailangang immersion o paglubog. Kanya lang, tatalo ang kalooban ko. Kung ako pala'y nakatira sa Iceland o sa Alaska, palulubog kaya ako sa tubig? Paano ko kaya ang pagbibinyag na gagawin natin doon? Pwede po, pwede po. Kung halimbawa, kagaya ng Katoliko, libo-libo nagpapabinyag. Baka naman kung ilubog ninyo sa tubig na puro yelo, baka... Hindi po. Uso na ho ngayon yung mga water heater. Pwede ho natin. Sa Hong Kong, nagbinyag kami, may water heater eh. -3 degrees centigrade ng tubig eh. Ay, maninigas yung taong ilulubog mo ron. Kaya meron yung baptistry pool na po pwedeng magawa at lagyan ng water heater to execute God's judgment. Alam niyo ho, lusot lang yung atin eh. Sumunod tayo sa Diyos kahit gaano kahirap at mas mabuting sumunod kaysa sa lumusot. Yun ang paniwala namin. Salamat. Magagawa po natin. Maraming salamat. Tingnan ninyo si Sakyo. Di ba si Sakyo, maliit na tao? Gusto niyang makausap si Kristo. Hindi niya makausap. Lagi na lang daing nakapaligid kay Kristo. Libo-libo. Minsan naisip ni Sakyo, dadaan siya ron. May puno na si Kumoro. Pandak si Sakyo. Umakyat siya. Pagtapat ni Kristo, di kitang-kita siya. Andun siya sa puno na si Kumoro. Sabi ni Kristo, Sakyo, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Kita mo? Yung lumpo. Hindi makapunta kay Kristo, lumpo eh. Lagi naman puno. Ginawa niya, yung bahay na pinuntahan ni Kristo, pinabutas niya yung bubong. Pagkabutas ng bubong, pati isa nagpahulog siya sa gitna. Paghulog niya sa harap mismo ni Kristo, mo, nakagawa siya ng paraan, lumpo yun. Tayo di naman lumpo, may electric water heater naman ngayon. Makakagawa tayo ng mainit na tubig sa Alaska. O di ba? Makakapag-bautismo po tayo. Sa Muntinlupa nga nag-bautismo kami sa maximum security prison 26 convicts po ng kamatayan, yung mga nasa death row, kaanib namin ngayon. Nakikinig sa programa ko sa nagbalik loob sila sa Diyos, nagsisi. Paano mong bibinyagan? Di naman pwedeng palabasin doon sa maximum security prison. Nagpagawa ho kami ron ng isang baptistry, yung simento, nilagyan namin ng tubig. Doon, nabautismohan sila. If there's a will, amen. Maraming salamat po. Ang katanungan ko po ay ganito. Naniniwala po ako at palagay ko, naniniwala rin kayo na tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan gaya ng ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos sa Biblia. Unfortunately, hindi lahat ng nilalang dito sa mundo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama po ba, Kaeli? Okay. Ang katanungan ko po ngayon ay ganito. Tayo ho ba magkakaroon ho ba ako o tayo ng memory pa of our past life in earth pagkatapos ng tayo ay mamatay? Or ang point ko pagdating po ng araw ng paghuhukom, tayo po ba ay meron pang memory ng ating past sa buhay natin sa mundo? Malalaan ko pa ba na ako ay si Juan de la Cruz, na naging asawa ko si ganito, naging magulang ko si ganyan, kaibigan ko si ganito, ganon? May memory pa ho ba tayo pagdating nung araw ng paghuhukom? Siyempre po, wala pong kwentang mabuhay ng natanggapin mo yung buhay na wala hanggan, di mo alam kung saan ka galing. You will not feel the victory and the glorious victory of serving the Lord. Siyempre may memory po. Yun pong dati nating dinaanan sa mundo, magkakaroon po ng kumbaga magkakaroon ng playback yon para ipakita sa atin kung saan tayo naging dapat sa Diyos. Yun namang mga hindi maliligtas, ipakikita naman sa kanila ng Diyos kung saan sila nagkamali at kung saan sila gumawa ng masama. Pakinggan niyo po, sa 20:11. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan,
at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayun, hahatulan po kasi ang tao, ayon dun sa nasusulat sa aklat. Lumipat po ako dahil nakatapat yung likod ko sa malamig eh. Namamalat na ako eh. Ang sabi, bubuksan yung mga aklat, tapos bubuksan yung ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Hahatulan ng bawat tao ayon dun sa nakasulat sa aklat. Kasi po alam nyo, araw-araw yung ginagawa natin sa mundo, isinusulat po ng Diyos yun eh. Pakinggan nyo sa 139:16. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, maging kahit na ang mga araw na itinakda sa akin. Ayun, pati yung mga araw na nakatakda sa isang tao, nasusulat yun sa aklat. Without your memory, how will you know that you are saved? And how will you feel the glorious experience of being saved kung walang memory? It will be nonsense. As if you will be beginning to exist only that time. Kasi wala kang memory, para kang na-amnesia. Ganun po mangyayari nun. Kaya, ipapaalam sa atin ng Diyos yung nakaraan natin. Pagkatapos, saka tayo bibigyan ng kaligtasan, kung tayo maliligtas. Tapos po, ipalilimot na sa atin ng Diyos yung masasamang alalahanin ng nakaraan. Pakinggan nyo po, sa 65. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Ayun. Pagdating mo dun sa bagong langit at bagong lupa, yung dating bagay, hindi na maaalaala yun. Yun po ang pangyayari. Pero of course, sa resurrection, malalaman mo kung sino ka at kung bakit ka naging dapat sa Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. God bless you. Magandang gabi, brother. Magandang gabi po. Ako'y dating Iglesia ni Cristo at kasalukuyang dinodoktrinahan sa lokal ng Baclaran. Salamat po sa Diyos. Ang katanungan ko ay ganito. Ano po ang wastong pakikiramay sa duka? At alin po sa duka ang hindi dapat damayan? Ano ang wastong pakikiramay sa Dukha. dukha at alin sa dukha ang hindi dapat damayan? Una, yung hindi dapat damayan, kay dukha, kay mayaman, hindi dapat damayan kung nasa 29 ng ikalawang kronika. Tutulungan mo ba ang mga masama? At mamahalin yaong mga napopuot sa Panginoon. Dahil sa bagay na ito ay kapuotan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Kakagalitan ka ng Diyos pagka dadamayan mo yung mga masasamang napopuot sa Diyos. Ang ibig sabihin nung napopuot sa Diyos, may kalaban na talaga ng Diyos yun. Pag dinamayan mo yun, pati ikaw makakagalit ng Diyos. Kaya, kung merong hindi dapat damayan, yung mga dukha, yung mayayaman, lahat ng tao na napupuot sa Diyos. Ngayon, sino naman, ano yung isa yung tanong, sino yung dapat damayan sa dukha? Yun nga, brother. Yung isa, yung una yung tanong, sino sa dukha ang dapat damayan? Ano po ang wastong pakikiramay sa mga dukha? Ang wastong pakikidamay sa mga dukha, napakalawak nun, ano? Ang isa, ganito yun eh. Pag sumasayaw siya, sumayaw ka rin. Pag natutuwa siya, matuwa ka rin. Pag nalulungkot siya, malungkot ka rin. Kasi alam nyo, ang pagdamay, hindi lang naman yung pagbibigay ng pere. Ano? Yung halimbawa, na may distress ang isang tao, damayan, pakinggan nyo, basahin. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Makigala kayo sa nagagala. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Ang sabi ng Diyos, makigala kayo sa nagagala. Makiiyak kayo sa umiiyak. Meaning,
Hindi naman necessarily kung humahagulgul siya, hahagulgul ka rin eh. Kundi, pakikita mo sa kanya that you are sorry for him. Ayun. Kaya, yun ay isang paraan ng pagdamay. Hindi lang naman po sa pamamagitan ng pera o ng material na bagay na kararamay ang isang tao. Yung salitang mapagdamay sa kailangan ng mga banal, even in prayers, nakadadamay ang tao na ipanalangin mo yung kapwa mo sa Diyos, malaking pagdamay yun. Ayun, yun po ang sagot ko sa inyo na kung paano makakadamay sa mga dukha. Siyempre, ang isa sa pagdamay pa, yung, halimbawa, nagugutom, papakanin mo. Nauuhaw, paiinumin mo. Siyempre, isang kasama yon. Nasa 25 yon ng aklat ni San Mateo. Pagbubukdin sa harap at niya. titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, tatapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayi sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Bakit? Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka naming nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinarantan ka? At kailan ka naming nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kahit doon sa pinakamaliit, doon sa pinakadukha, kinikilalang utang na loob ni Jesus yon, na ako ay pinakain nyo, pinainom nyo ko, pinaramtan ninyo ako. Kailan ka ba namin nakita? Nakarating ba sa Pilipinas si Jesus? Hindi naman eh. Pero yamang ginawa ninyo sa isa sa maliliit na ito, sa akin ninyo ginawa. Ibig sabihin, ang pakikiramay na yon, material yun eh. Di ba? Pagkain, pananamit, pagtanggap sa bahay, pagkabilanggo, pagkakasakit, pagkauhaw. Yun yung mga pagdamay. Marami pong paraan ng pagdamay. Kung isa-isahin natin lahat yan, mahaba pong masyado yan. Pwede ba isa? Sige po. May kaugnayan ba ang magkaparehas po ng birthday? Yung magkaparehas po yung birthday, oh? Not necessarily sa Biblia, hindi po eh. Si Jacob at saka si Esau, magkapareho birthday. Pero magkaiba ng kapalaran eh. Yung isa naging masuwayin, yung isa naging masunurin. Naitanong ko lang po kasi dahil magkaparehas po tayo ng birthday. Pareho ba tayo ng birthday? Oo ba? Pakita mo sa akin yung palad mo, anong araw ka pinanganak? Biyernes akong pinanganak, Biyernes Santo, Abril 4, 1947. Maaari. April 4, 1967 mo naman. Matanda ako sa iyo ng 20 taon, Maaari, magkaroon. Pag nakita ko palad mo, maaari. Kaya lang, wala tayong panahon ngayon, kapatid. Salamat sa iyo, Maraming salamat. Salamat din sa iyo. Magandang gabi po, Brother Eli. Lalo na Magandang gabi po. Nandito lahat sa Ultra. Ito po, Brother, patadong lang ng kasama ko sa trabaho. Kailangan po ba na talaga na kapag magsimba ay mamumunyon at magsusubo ng ostya? Wala naman sa Biblia yun eh. Wala sa Biblia yun eh. Mangungumunyon, susubo ng ostya. Tingnan mo ang pangangailangan ng isang bagay nakikita sa resulta ng isang bagay.
400 taon na tayong kumakain niyang ostya na yan. Hanggang ngayon, magnanakaw pa rin ng marami sa atin. Tamo? Hindi tayo napabuti niyang ostya eh. Napabuti ba tayo? Lahat ng government officials natin, karamihan kumakain ng ostya eh. Sila rin ang nagsasabi, atake ni gano'n, atake ni gano'n, away sila ng away. O, tayo, dimandahan pa. Walang nagawa sa atin yung ostya. Alam mo, pinakamagandang isubo sa atin, yun talagang katawan ni Kristo. Alin yun? Pakinggan mo ha, sa 6. Hindi naman literal ito eh. Sa 6, Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Tanyo, itinuturo ng Biblia, meron tinapay, bumababa galing sa langit, hindi galing sa bakery. Saan ba galing yung ostya? Sa bakery yun, galing sa langit. Anong klaseng pagkain yun? Basa. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Kita mo, ang aking laman, tunay na pagkain. Ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan. Yung ba yung pagkain na yung ba yung ostya? Na galing sa bakery, kakainin ganon. Pakinggan mo ha, sa 15 ng Mateo, basa. Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan? Saan pupunta? At inilalabas sa daanan ng dumi? O, kita mo? Saan punta nun? Tanggapin mo ikaw ang mahal na katawan ni Jesus. Sabi ni Jesus, ang pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan, inilalabas sa daanan ng dumi. Kung yun ang Jesus, yun ang Kristo, pagkakain mo pumunta sa tiyan, lalabas dun sa labasan ng dumi. Saan napunta ngayon yung Kristo mo? Lalo na kung wala kang CR, dun sa may bukid lang ka sa tabi-tabi ron. Pagkatapos, pagkaalis mo, sumalisi, aso. Asa na ngayon yung Kristo mo? Nawala na. Hindi naman kasi literal yung kakainin literal sa bibig. Hindi po ganun ang pagkain tinutukoy ni Kristo. May pagkain espiritual. Hindi sa bibig dumadaan yon. Dito yon, dito. Akala nung iba, pagkain lahat dito na. Ang pagkain espiritual, yung salita ng Diyos, 4:4 ni Mateo. Basa. Sapagkat nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kita mo, hindi naman sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Man should not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Saan mo kakainin yon? Dito ba sa bibig? Lumabas sa bibig ng Diyos, saan mo kakainin? How are you going to take it? Pakinggan nyo sa 12:11 ng Job. Ganito ang nakasulat. Hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig? Gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain niya? Lumilitis ng salita ang pakinig. Kaya yung salita ng Diyos, dito yun. Pinapapasok dito, hindi rito. Dito, parang pagkain yon. Hindi naman dapat sa tinapay lang mabuhay ang tao. Dapat mabuhay din tayo sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Papapasukin mo sa tenga. Saan mo itutuloy? Sa tiyan? Basa, 119:11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Pagka pumasok dito, iingatan sa puso. Yan ang dapat natin makita. Kaya yun ang tunay na pakikinabang o komunyon. Makikinig ka ng salita ng Diyos, papapasukin mo sa tenga mo, papupuntahin mo sa puso, hindi sa bibig dadaan, pupunta sa tiyan, lalabas dun sa kubeta. Yun. Kaya yung iba, hanggang ngayon, ang Kristo nila wala sa puso. Asan yung Kristo? Nasa kubeta. Kasi dito pinadaan Ang pumapasok dito, tumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. At hindi natin dapat literalin ang salita ni Jesus. Hindi literal yun Pakinggan nyo sa
63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang, espiritu, at pawang buhay. Ang salita ni Jesus, espiritual. Hindi lilitiralin mo, kukuha ka ng tinapay. Ang tinapay na yun sinasabi galing sa langit. Ikaw naman, galing sa bakery. Yun naman born again crackers naman ang ginawa. Crackers, hati-hati. Ay, talagang maraming ligaw sa ating panahon. Asaan kayo? Nasa kadiliman lalabas. Yun po yun. Salamat po, Brother Eli. Salamat. Ang gabi po, Magandang gabi po. at saka yun sa mga kasamaan mo at saka sa mga taga-subaybay. Ang itatanong ko po ay tungkol dito sa 7:1 ng Apokalipsis. Opo. 4 na anghel, 4 na hangin. Hindi, ang tinutukoy po dun sa yung angka yung mga anak ni Israel. 7:1 po? Opo, yung 144,000. Sa 14:1 po yun. Kasi po, ang sabi po ng iba, yung mga tao raw yun ay pag maghuhukom na raw, yun ay matitira dito sa ibabaw ng lupa at yun ang magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang iba naman, nagsasabi na kumbaga sa biyahe, yun daw ang unang sa first trip na makakarating dun sa langit. Alin ba doon ang totoo? Wala akong totoo ron. Dahil yun ang mga paliwanag sa akin eh. Kaya nga nagpumilit. Hindi mo paliwanag yun. Palabuho yun eh. Palabuho yun. Wala kasi sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, yung 144,000, yun po ang mga pangunahing bunga. Mga unang bunga ng Kristyanismo yon, natatakan ni Kristo at mga apostol. 14:1, ganito po nakasulat. At tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. Ayun ang 144,000 na natatakan. May tatak ng pangalan ng ama at saka mayroong tatak ng pangalan ng anak sa kani-kanyang mga noo. Ang mga ito'y... At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ito'y mga ang tawag diyan sa mga natatakan na yan, ayon sa Apokalipsis. Anong klaseng mga tao yan? Ano ang special na bagay sa kanila? Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae. Sapagkat sila'y mga malilinis. Ang mga ito. At ang mga ito ay ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Tuloy. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Kita nyo, pangunahing bunga ng Kristyanismo yon. Siguro po, brother, yun ang binasihan nila dahil hindi sila nag-ano sa babae. Takot sila, hindi sila, ibig sabihin, hindi sila nagkasala. Siguro yun ang basahin nila para sinasabi nila na yun ang unang makakapasok sa karayan ng Diyos. Hindi po, hindi. Yun ay pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero. Natatakan ng pangangaral ni Kristo yon. Hindi mo ibig sabihin, una silang makakarating sa langit. Mali yun. Mali yun. Pakinggan nyo, sa 11:40 ng Ebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin. Upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Hindi sila magiging sakdal ng bukod sa atin. Kasi sabay-sabay po yan eh. Pagpunta sa langit eh. Unang Tesalonica 4:15. Basa. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira ay hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Walang una-una riyan. Sabay-sabayan. Kahit yung tulog, yung patay, hindi mauunahan ng buhay. At yung buhay, yung tulog naman, hindi mauuna sa buhay.
Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Hindi magkakasama yung maliligtas. Yung mga nauna, pati yung dadat ng buhay ni Jesus, sama-sama sila. Hindi sila magiging sakdal ng bukod sa atin. 11:40 ng Hebreo. Huwag niyong kalimutan yan. Huwag kayong maloko ng mga... Ang pangalawa pong tanong ay tungkol po doon sa... Ito ay napaliwanag muna tungkol sa mga tao na katulad ng si Ibat Adan na daw namana ang kasalanan. Madalas mo na po ito yung pinapaliwanag. Kaya naanohan po dito, ibabasi ko lang po tungkol dito sa Panagoy sa Kapitulo 3. 5:7 po. 5:7. Ang aming mga magulang ay wala na at aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Opo. Hindi ho ba yun? Opo. Basahin natin. Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Hindi minana. Pinasan lang po. Pinasan? Ano ba ibig sabihin? Pinasan. Kinuha mo. Ibig sabihin, yung kasalanan ng magulang mo, pinagpatuloy mo. Hindi po minana. Hindi minana. Sapagkat kung pwede mo namang wag pasanin eh. Pakinggan nyo. 18 ni Ezekiel. Ganito ating mababasa. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya. At ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Kita nyo, pwede mo namang hindi pasanin. Pinasan nila eh. O edi kasalanan nila. Halimbawa, tatay mo magnanakaw. Tinuruan ka mandukot. Tinuloy mo yung profesyon niyang mandurukot. Napasan mo ha. Pero kung ayaw mo mandukot at mabuhay ka ng marangal, pwede naman eh. Hindi ba? Maraming salamat po. Salamat po. Magandang gabi. Magandang gabi, brother. Magandang gabi po. Saka sa lahat po. Apo. Pakibasa lang ho yung sa Mateo 16:23. 16:23. Basa. Tatapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sapagkat ikaw ay tisod sa akin. Bakit? Sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Ano po ang usapan? Ang tatanong ko lang doon, kung ano ba yung para maiwasan yung pag-iisip ng bagay sa tao para din makuha ni Satanas, at paano naman mapapalapit yung bagay sa pag-iisip ng sa Diyos, yung matanim sa tao. Nasa 3:1 po yun ng Kolosas. Pakinggan nyo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, at huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Alam nyo, it is a change of mind and a way of thinking. Pagka ang tao walang kilalang Diyos sa buhay, ang kaisipan niya naririto Nandito attach siya sa lupa, pera, kayamanan, karangalan. Dito siya naka-attach. Pero pag nakilala mo ang Diyos, madidetach ka. Aalisin ka ng Diyos doon Ilalagak mo ngayon ng isip mo sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Para maganap yun, ito ang kailangan. Sa unang Pedro 4:1, basa. Kung paano ang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Kailangan kunin natin yung kaisipan ni Kristo. Kung paano yung isip ni Kristo, ganun din ang gawin nating kaisipan. Na iniisip niya yung nasa kabila, ang iniisip niya ay nasa malayo, hindi yung dito lang. Kasi kung dito lang tayo mag-iisip, ang mahalaga lang sa atin yung andito, matatapos lahat ito Kailangan may reserbasyon ka sa hinaharap. Yun po ang isip ni Kristo. Yung sa Santiago 2:10, yung panghawakan ng matibay yung putong ng buhay, baka maagaw. Tatanong ko po kung anong kahalagahan ng putong ng buhay na yun. Ako'y dumarating na madali.
panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ayun, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Meron pong nasa Kristiyano na dapat niyang panghawakan matibay para wag makuha yung kanyang putong. The glory that is due for you, hindi pwedeng agawin ng kahit na sino kung iingatan mong matibay yung nasa iyo. Alin po ba yung iingatan mong matibay? Alin yun? Hindi yung putong ang iingatan mo eh. Yung putong ang Diyos ang maglalagay nun eh. Ang iingatan mo yung nasa iyo. Alin po yung nasa iyo na iingatan mo? 14 ng Roma, pakinggan nyo. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Ang iingatan mo yung pananampalataya mo. Pag naingatan mo yon, yung putong mo hindi maaagaw yun, hindi mawawala yun. Pananampalataya po yun. Magandang gabi po, Brother Eli, at sa lahat. Ang katanungan po ay ganito, brother. Sa lumang tipan po ba, tsaka sa bagong tipan, may propeta na ginamit ng Diyos na hindi Hudyo? Propeta na ginamit ng Diyos na hindi Israel po. Hindi Israel. Ganito yun. May propeta kasi na hindi Israelite. Judas. 14 o 16? At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam. Si Enoch, propeta eh. Pero hindi Israelita yon. 7 from Adam. Ang Israelita nang galing pa kay Abraham. Si Abraham nanganak si Isaac. Si Isaac ipinanganak si Jacob. Si Jacob nanganak ng 12 angkan. Yung Jacob na yon, yun ang naging Israel. 32 ng Henesis. Kaya ang lahing Israel nag-umpisa kay Jacob. Wala pa si Jacob, may propeta ng Diyos, si Enoch. Kaya merong hindi Israelitang propeta. Ang sakit po ba, yan po ba ang bunga ng kasalanan na ginagawa ng tao? Hindi lahat. Yung bata nagkakasakit, wala namang kasalanan. Diba? Kasi, pakinggan mo, 5:13. Maaaring ang sakit ay bunga ng kasalanan. Pero hindi lahat ng sakit ay kasalanan. Tingnan mo itong sakit na ito, hindi kasalanan. Papakita ko sa iyo ng sakit. Sige po. Yung ulcer. Hindi dahil sa kasalanan ni nagka-ulcer ito. Basahin natin. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Si Timoteo lagi nagkakasakit eh. Sikmura pa eh. Alam mo, may hinala ka ba kung bakit sikmura ang sakit niya? Bakit madalas malipasan ng gutom si Timoteo. Walang pera eh. Diba? Atin naman, Pilipos. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat. At totoong siya'y namanglaw. Sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Namanglaw siya, nabalitaan nyo kasi may sakit siya. Si Epaprodito. Ba't siya nagkasakit? Tuloy. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ano naging dahil? Ba't malapit na? Sabihin grabe, no? Nagkasakit siyang malapit na sa kamatayan. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan. Dahil sa pagpapagal kay Kristo, sobra pagod ni Epaprodito. Kontik na namatay. Sa sobrang pagod kay Kristo. Kasalanan ba yun? Sabi ni Kristo, ang mamatay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, maiingatan yun. Sabi niya. Kaya, if you die for the sake of the gospel and for the sake of Christ, you will die. Di ba? May posibilidad mamatay ka dahil sa pagmamalasakit kay Kristo at sa Ebanghelyo. Si Esteban namatay dahil kay Kristo. Si Pablo namatay dahil kay Kristo. Si Pedro namatay dahil kay Kristo. Si Juan Bautista ay namatay dahil kay Kristo. Kaya napakaraming namatay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil kay Kristo. Nagkasakit dahil kay Kristo rin. O kasalanan ba yon? Si Almeida lang naman may sabi nun eh.
Hindi Biblia. Kasi po yung mga ibang born again, hindi uminom ng mga gamot. Kasi sabi po nila, ang bunga ng kasalanan ay ang sakit. Dahil kahit anong sakit, yun ang kahit dahil wala sa kang kasalanan. Ito kahit wala kang kasalanan, natabi ka sa isang may sipon, magkakasipon ka rin. Natabi ka lang, ha? O halimbawa, ikaw ay isang social worker, nagtatrabaho ka sa Tala Leprosarium. Kasalanan ba yung mahalin mo yung mga may lepra, yung may mga ketong? Katatrabaho rin pagkaraan 10 taon, may leper na rin siya. Kasalanan niya ba yun? Bunga ng pagmamahal sa kapwa, yung sakit na yun. Hindi lahat ng sakit may kasalanan. Ang sakit galing sa kasalanan, bunga ng kasalanan, no? Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, kapatid. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Ako po ay matagal na pong nagsusuri sa inyong palatuntunan ng dating daan. Salamat naman, kapatid. At saka, sa pagsusuri ko po, marami po akong natutunan sa inyo. Saka bukod sa pagsusuri kong yon, nagsusuri rin po ako sa ibang samaan katulad ng Iglesia ni Cristo at saka Born Again po. Katunayan po ngayon, hanggang sa ngayon po nag-aano pa rin po ako sa dalawang ito. Ngayon po, ang tanong ko po dito, dito po kayo sa Born Again, sabi nila, maniwala ka lang kay Kristo o manampalataya ay ligtas na po. Ito po ba ay tama na po, sapat na po ba itong batayan o pang tayo ay maligtas? Walang nakasulat sa Biblia, manampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Ang nakasulat sa Biblia, 16:31 lang ang gawa, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Iba yung ligtas sa maliligtas. Magkaiba yun. Yung isa past tense, yung isa future. Magkaiba yun. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Yung paniwala ng born again na manampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, ligtas ka na. Kaya mali, wala sa Biblia yung salita na yon. Manampalataya ka at maliligtas ka. At walang lang. Hindi manampalataya ka lang, ligtas na. Wala nun, walang lang sa Biblia. Ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. You will undergo the process of salvation. Maliligtas. May dadaanan kang proseso. Mananampalataya ka lang, tama na, ganun lang. Mananatili ka na lang sa ganun. Hindi, may kasunod pa yon. May kasunod, makapal ang Biblia Unang step, mananampalataya ka. Susunod, hanggang doon na lang ba o may kasunod pa? Pakinggan mo kung ano kasunod. Sumampalataya ka na. Ano kasunod? 1:29 ng Pilipos. Pakinggan nyo. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Pinagkaloob sa inyo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Nananampalataya ka nga, wala ka naman pagtitiis, maliligtas ka ba? 10:36 ng Hebreo, pakinggan mo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Nangangailangan kayo ng pagtitiis upang kung magawa niyo ang kalooban ng Diyos, tumanggap kayo ng pangako. Hanggang kailan ka magtitiis? Pakinggan mo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sino maliligtas? Yung magtitiis hanggang wakas. Kaya hindi mananampalataya ka lang, tapa na. May pananampalataya nga, wala ka naman pagtitiis, maliligtas ka ba nun? Kaya may dagdag pa yon. Kumbaga sa grade 1 ganito, tuturuan ka, when you sing, you begin with do, re, mi, do, re, mi. Pag grade 1 ka, do, re, mi, do, re, mi. Pag hasang-hasa ka na, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, a deer, a female deer,
Ray, a drop of golden sun. Nakita mo na? Di ba? Pataas ng pataas. Ikaw naman pala, do. Ang ibig sabihin, manampalataya ka lang sa Panginoon, tapos ligtas ka na. Do. Ti. Tapos na. Wala kang mabubuong kanta nun. Ibig po sabihin... Alam mo, mabubuo mong kanta nun, hot, 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 hot. Isa nota mo pito yun Pito yung nota Ganon kailangan. Siyempre, pag nag-uumpisa ka mag-aral, grade 1 ka pa lang, hindi ka naman tuturuan ng 2x plus 3y is equal to 4k plus 9. Hindi ka naman tuturuan ganun Ang turo lang sa'yo pag grade 1, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Ayon. Yun ang tuturo sa'yo. Tama yun. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Pag grade 1 ka. O, diba? Sa umpisa, yun ang umpisa, mananampalataya ka Pero may kasunod yun. Ang katunayan, may kasunod, 13:13 ng unang Korinto. Pakinggan mo. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito. Alin yun? Ang pananampalataya. Tama, unang-una yun. Tapos, ang pag-asa. Tapos, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yun ang nakalimutan ng born again. Basta sa kanila, manampalataya ligtas ka na. Mali yun. Salamat po sa katanungan ko. Ang sabi ng mga Iglesia ni Cristo ay yung Mateo 16:18 po na ang nagtayo daw po mismong si Cristo. Kasi ang sabi po doon, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ba nagsasalita ron? Si Kristo daw po. Mali. Basahin natin. 16:13. 18, sabi mo, no? Opo. Tataas lang natin ng kapiraso. Sa 13 tayo mag-umpisa. Basa. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, Tatapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus ngayon. At sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, Mapalad ka, Simon Barjonas. Bakit? Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sabi, si Kristo ikaw may nagsabi, kaya si Kristo nagtayo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Nakalimutan na nilang itaas ng konti. Maliwanag sinabi ni Kristo Ang may pahayag nun sa kanya, hindi ang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Mapalad ka, Simon Barjonas, hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama sa langit. Kaya yung pahayag na yon, galing sa Ama yon. Kaya nung sabihin niya, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko. Sino yung ko? Ang aking iglesia. Sino yung ko? At sino yung aking? Kanino yung aking? Basahin mo natin. 12:49 ni Juan. Basa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Hindi naman pala siya may salita Hindi ako nagsasalita na mula sa akin sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, siya nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang sasalitain ko. Nung sabihin ni Kristo, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino may-ari ng salita? Yung Ama. Kanino iglesia? Iglesia ng Diyos,
Hindi pag-aari ni Kristong mag-isa yun. O, anong katunayan? May patotoo ba tayo sa Biblia na ang Diyos talaga ang nagtayo ng iglesia, hindi si Kristo? Kasangkapan lang siya. Instrumento siya, pero ang Diyos talaga nagtayo. 3:4 ng Ebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Tatapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sino nagtayo? Lahat ng bahay may nagtayo. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Meron pa bang maagaw doon? Ni si Kristo, hindi niya inaagaw yun eh. Siya may sabi, ang nagtayo ng lahat ng bagay, ang Diyos. O di yung ama ang tinuturo niya, ang kredito nasa ama. Ganito lang kasi yan eh. Di gumagawa ng MRT, no? EEI, ang gumagawa, Engineering Equipment Incorporated. Yun ang may kontrata, EEI, halimbawa. Nung matayo, ang LRT ito'y itinayo ni Presidente Fidel V. Ramos. Humawak ba ng pako si Ramos doon? Hindi eh. Ang nagtayo ron yung mga taong walang pangalan. Nung matayo, ang nagtayo, EEI at saka si Ramos. Pero hindi sila kasali ron. Oh. Ang kredito kasi nasa kanila, sila mastermind. Di ba? Ang mastermind ng pagtatayo ng iglesia, ang Diyos. Dahil ang iglesia ay sa Diyos. Yan ang dapat maintindihan. Kaya mali ang paliwanag ng iglesia. Ang katunayan po, hindi rin po ako naniniwala doon na si Kristo mismo ang nagtayo. O, di salamat naman sa iyo, kapatid. Kasi po, madalas po kami nagtatalo sa mga bagay na ganyan. Sabi ko po, hindi naman talaga si Kristo yan eh. Kundi ang Diyos Ama mismo. Ang Diyos ang may kagagawa. Kasi, tinan mo ha, sa hula pa lang, hindi pa lumilitaw si Kristo sa katawan tao, hindi pa siya pinanganganak. Hinuhulaan pa lang, meron na ng ganito nakasulat. 18 ng Deuteronomio. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Sabi ng Diyos kay Moises, magpapalitaw ako ng isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid gaya mo, Moises. Anong gagawin ng Diyos doon sa propeta? At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sabi ng Diyos, yung propetang palilitawin kong kagaya mo, Moises, ilalagay ko yung salita ko sa bibig niya. Yung propeta na yun, ang kanyang sasalitain, yung salita ng Diyos, inilagay ng Diyos sa bibig niya. Sinong propeta yon? Gawa 3:22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Sino yon? At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. O sino yung propetang isusugo ng Diyos, lalagyan niya ng salita niya sa bibig? Si Kristo. Kaya nung magsalita si Kristo, sabi niya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang amang nagsugo, siyang nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko. Kaya anong sabihin niya? Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yun. Kaya ang Ama may-ari na iglesia, hindi si Kristo. Ang sabi po ng nung inanuan ko po, hindi po ako doon membro. Kung baga katulad din po ng pangyayari, nakikinig lang po ako sa kanila. Salamat naman sa iyo, kapatid. Opo. Sinasaliksik ko lang po yung katotohanan eh. Ang po kasi, sabi nila, saan mo nabasa o narinig yung mga, yung hindi mismo si Kristo ang may nagtayo ng iglesia. Sabi ko po narinig ko ito sa isang, sa buong pagkakala ko, isang tunay na mangangaral na ang lahat ng binabasihan niya ay Biblia po. Sabi niya, sino po siya? Sabi ko, manood kayo minsan ng yung daan. Sabi niya, si Soriano. Sabi ko po. Tapos sabi niya, si Soriano, di naman lumalaban ng Sabi ko, bakit ayaw nyo? Gusto nyo, debatihin nyo para mapatunayan nyo na tama yung sa inyo. Hindi ako lumalaban? Sabi po. Na-hospital nga ako sa paglaban sa kanila O di pagtanong mo sa Guagua, nagdiskusyon kami sa Bacolor, after 3 days, naka-hospital ako sa Mercy Clinic, sa linggo ko ron. Sabi nila sa Bacolor, natalo raw nila ako.
Pagkaraan ng 3 araw, binugbog ako ng 5 diakono. Galit na galit sa akin dahil nabulgar sila. Sabi ko, talo na pala ako. Ba't binugbog nyo pa ako? O, di ba? At bakit talo ko? Yung mga miyembro nyo lumipat sa amin, talo pala ako. O, tinan mo. Kaya yun, sasabihin hindi lumalaban, di totoo yun. Ngayon, ayoko nang lumaban sa Plaza Miranda kagaya nun. Kasi papatayin ako eh. Papatayin ako. At meron silang lisensya sa pagpatay. Kaya sabi ko, ngayon, gusto nyo lumaban? TV, ako magbabayad. Sige, kahit mayaman kayo, ako magbabayad. Matuloy lang. Matuloy lang. Ako magbabayad. 3 oras, ako magbabayad. Sasabihin, hindi ako lumalaban, duwag daw. Di totoo yun, hindi ako duwag. Kung duwag ako, hindi ako pupunta rito sa Quiapo. Kung duwag ako, hindi ako pupunta rito. Pero ako naniniwala, Iglesia ni Cristo, kapwa ko kayo tao. Dapat ko kayong malasakitin. Kung magalit kayo sa akin, wala akong magagawa. Si Cristo, kinagalitan, pinatay. O, diba? Si San Juan Bautista, kinagalitan, pinutulang ulo. Si Esteban, binato, pinatay. Kung mapapatay din ako, so be it. Salamat sa Diyos. Namatay ako sa kabutihan. Ang tanong ko po ay ganito. Halimbawa po, ang isang tao na mananampalataya sa Diyos, sumasamba sa Diyos, subalit hindi siya sumasamba kay Kristo, siya po ba'y maliligtas? Hindi ka pwedeng maligtas nang hindi mo sasambahin si Kristo. Kasi utos ng Diyos, sambahin mo si Kristo. Inubliga po ba ang tao na sumamba kay Kristo? Oo, hindi pwedeng maligtas ka hindi mo sasambahin kasi ganito ang Diyos eh. Siya ang highest sovereign power sa universe eh. Kung kinikilala mo siya, susundin mo yung sinasabi niya. Ang sabi niya, sambahin ninyo ang aking anak. Pag hindi ka sumamba, tarantado ka. Di ba? Saan po nakasulat yan? Pwede pong 1:6, pakinggan mo. Hebreo 1:6. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nung dalhin niya yung kanyang panganay sa sangkalupaan, sinabi ng Diyos, sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Tamo, pati anghel sasamba kay Kristo. Ikaw, tao ka lang, ayaw ka sumamba. Tanong, sinamba ba siya ng mga apostol? Basa, 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristong Panginoon sa inyong mga puso. Kita mo, pagsamba pa, buong puso. Sa puso pa sasambahin si Kristo eh. Utos yun, sambahin si Kristo. Ayaw mo sumamba? Hindi ka wala po akong sinasabi. Ang ano ko po ibig dyan. ko lang sabihin, pag ayaw mo sumamba kay Kristo, hindi ka maliligtas dahil utos ng Diyos, sambahin si Kristo. Ang ano ko po, hindi ko po sinabi na hindi ako sumasamba. Ibig ko lang, tanong lang po, kung hindi sasamba, kung sakali, hindi ba maliligtas? Oo, naintindihan ko yun kapatid. Alam ko yun, kaya nga sinasagot naman kita dun sa tanong mo, hindi ko naman ipinipresume na ikaw yun eh. Kundi, kasi alam ko ganito. Meron kasing naniniwala sa Diyos, ayaw sumamba kay Kristo. Alam ko yun eh. Di ba? Yung Arians, nung araw, yung 6th century Arians, hindi sila sumasamba kay Kristo dahil sabi nila si Kristo raw tao lang. Di ba? Ang mga Buddhist hindi sumasamba kay Kristo. Kaya masasabi kong matapang na matapang, kung kumikilala ka sa Diyos, dapat kang sumamba kay Kristo. Dahil ang Diyos ang nag-utos na sambahin si Kristo. Diba? Kailan po hanggang ilang araw po o ilang meeting po ang indoctrination nyo? Magmumula bukas ng gabi. Maraming salamat bukas ng po. gabi dito sa Quiapo. Sa lahat po ng sinasaliksi ko na mga ngaral, wala po kayong katulad. Salamat po. Palagay ko nga, salamat sa Diyos at salamat sa iyo kapatid. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.